Welcome sa Creepy Pinoy Stories kung saan ang mga kwento ng kababalaghan ay buhay na buhay. Sa episode na ito, matutunghayan natin ang kwento ni Nathaniel at ang kakaibang pangyayari na nagsimula nang makilala niya si Ursula. Isang araw habang naglalaro siya sa kanilang bakuran, ipinakilala ng kanyang ina si Ursula, isang kaibigan sa trabaho. Pero simula noon, ang mga kakaibang marka sa orange at ang malamig na ngiti ni Ursula ay nagdala ng takot na hindi niya matakasan kahit saan man siya magpunta. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig. Ako po si Nathaniel at nais ko pong pasalamatan kayo sa paglalaan ng oras para pakinggan ang aking kwento. Nakatira kami sa Maynila sa isang simpleng bahay kasama ang aking ina, si Rosario, at ang aking ama. Bata pa ako noon, siguro mga 10 taong gulang nang magsimula ang kakaibang pangyayari na ito. Si Mama ay isang masipag na empleyado sa isang opisina at madalas siyang nagdadala ng mga kaibigan mula sa trabaho sa aming bahay. Isa sa mga kaibigan niyang ito ay si Ursula na hindi ko makakalimutan dahil sa mga kababalaghan na nangyari simula nang makilala ko siya. Isang mainit na hapon sa Maynila, habang naglalaro ako sa aming bakuran, narinig ko ang tawag ng aking ina, si Rosario, mula sa loob ng bahay. Pumasok ako at nakita kong may kasama siyang isang babaeng hindi ko kilala. Nathaniel, ito si Ursula, kaibigan ko sa trabaho, sabi ni Mama. Ngumiti si Ursula sa akin, ngunit may kakaiba sa kanyang ngiti na hindi ko maipaliwanag. Kumusta ka, Nathaniel? Tanong ni Ursula habang hawak ang isang orange. Ang boses niya ay parang boses ng bata, malamig at nakakatakot. Napatitig ako sa kanya, hindi makapaniwala sa aking naririnig. Napatitig ako sa orange na hawak niya. Napansin kong parang may mga kakaibang marka ito na hindi ko maipaliwanag. Parang may mga simbolo o sulat na hindi ko maintindihan. Kinagabihan, habang nakahiga ako sa aking kama, narinig ko ang kaluskos sa labas ng bintana. Pagtingin ko, nakita ko si Ursula, nakangiti at may hawak na orange. Napatakip ako ng kumot, nanginginig sa takot, at sinubukan kong huwag isipin ang nakita ko. Kinaumagahan, nagmamadali akong bumaba upang ikwento kay Papa ang nakita ko kagabi. Papa, nakita ko si Ursula sa labas ng bintana kagabi. Nakangiti at may hawak na orange, sabi ko, nanginginig pa rin sa takot. Bangungot lang iyon, anak, sabi ni Papa habang iniinom ang kanyang kape. Hindi siya naniniwala sa akin at sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na tama siya. Pero habang iniisip ko ang mga sinabi ni Papa, hindi ko maiwasang maalala ang kakaibang marka sa orange na hawak ni Ursula. Parang may ibang kahulugan ang lahat ng ito. Ilang buwan nang lumipas at patuloy na bumibisita si Ursula sa aming bahay. Ngunit hindi na siya muling nagpakita ng kakaibang asal. Sinubukan kong kalimutan ang nangyari, ngunit hindi ko maiwasan ang kaba sa tuwing nakikita ko siya. Isang gabi, habang nag-aaral ako sa aking kwarto, narinig ko ang boses ng bata. Paglingon ko, nakita ko si Ursula sa loob ng bahay. May hawak na orange at nakangiti. Napatakbo ako palabas ng kwarto. Sumisigaw para tawagin si Mama at Papa, ngunit hindi nila ako pinaniwalaan. Nagdesisyon akong mag-aral sa Estados Unidos upang makalayo sa mga kababalaghan ni Ursula. Bago umalis, nagkaroon kami ng training camp ng aking mga kaibigan sa isang resort sa Batangas. Excited ako kasi akala ko makakalimutan ko na ang lahat ng nangyari. Pero habang naglalakad ako sa paligid ng resort, nakita ko si Ursula sa isang kalapit na balkonahe. May hawak siyang bulok na orange at nagsalita muli gamit ang boses ng bata. Nathaniel, hindi mo ako matatakasan. Napatigil ako sa paglakad, parang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung paano siya nakarating dito sa lugar na akala ko'y ligtas ako. Bakit mo ako sinusundan? Tanong ko, nanginginig sa takot.
Ngunit hindi siya sumagot, bagkus ay ngumiti lamang ng malademonyong ngiti. Tumakbo ako pabalik sa aming kwarto at sinubukan kong kalimutan ang nakita ko. Ngunit ang imahe ni Ursula ay patuloy na bumabalik sa aking isipan. Hindi ko maintindihan kung paano siya nasusundan kahit saan ako magpunta. Kinabukasan, umalis na ako patungong Estados Unidos, umaasang makakatakas na sa kababalaghan ni Ursula. Pagdating ko sa Estados Unidos, inisip ko na nakatakas na ako kay Ursula. 7 taon ang lumipas at unti-unti kong nakalimutan ang mga nakakatakot na alaala. Isang araw, habang naghihintay ako sa pila para sa bagong telepono, nakita ko si Ursula sa kabilang kalye. Nakangiti siya at may hawak na orange, parang hindi tumanda kahit kaunti. Imposible, bulong ko sa sarili ko, nanginginig sa takot. Hindi ko maintindihan kung paano siya natagpuan ni Ursula sa kabila ng layo ng aming agwat. Ilang araw ang lumipas, nakatanggap ako ng isang Polaroid na larawan ng aking sarili. May mensahe ito mula kay Ursula, "Hindi mo ako matatakasan, Nathaniel." Napansin ko na ang larawan ay kuha mula sa isang lugar na madalas kong puntahan. Parang alam ni Ursula ang bawat galaw ko. Sinubukan kong tawagan ang mga kaibigan ko sa Pilipinas. Baka sakaling may ideya sila kung paano ito nangyayari. Pero walang makapagbigay ng sagot. Napatulala ako sa takot at pag-aalala. Hindi ko alam kung paano siya natagpuan ni Ursula. At ang takot na naramdaman ko noon ay muling bumalik. Mas matindi pa kaysa dati. Si Fiona, ang aking kasintahan, ay nagmungkahi na pumunta kami sa pulis upang humingi ng tulong. "Nathaniel, kailangan nating gawin ito. Hindi na normal ang mga nangyayari," sabi niya. Hawak ang aking kamay. Ramdam ko ang kaba sa kanyang boses at alam kong tama siya. Kailangan na naming humingi ng tulong. Pagdating namin sa istasyon ng pulis, ikinuwento ko ang lahat ng nangyari. Lahat ng detalye mula sa unang beses na nakita ko si Ursula hanggang sa mga huling insidente. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, hindi gaanong nakatulong ang pulis sa aming sitwasyon. Walang ebidensya, sabi ng pulis, na nagdulot ng mas matinding takot at pag-aalala sa amin. Parang wala silang pakialam at parang hindi nila kami siniseryoso. Pag-uwi namin, nakita naming magulo ang aming kwarto. Parang dinaanan ng bagyo, may orange na hiniwa sa sahig at ang laptop ko ay tumutugtog ng isang kanta mula sa aking kabataan, Bahay Kubo. Parang pinaglalaruan kami ni Ursula. "Nathaniel, ano ito?" tanong ni Fiona, nanginginig sa takot. Hindi ko alam ang isasagot ko dahil pati ako ay hindi na alam ang gagawin. Ang dami nang nangyari at parang wala na kaming ligtas na lugar. Ang mga pangyayaring ito ay nagdulot ng mas matinding takot at pag-aalala sa amin. Hindi na namin alam kung paano makakatakas sa kababalaghan ni Ursula. Parang kahit saan kami magtago, nandyan pa rin siya. Natapos ang kwento na takot kami ni Fiona. Hindi namin alam ang aming gagawin habang nagsisimula ang investigasyon ng pulis. "Nathaniel, ano na ang gagawin natin?" tanong ni Fiona, nanginginig sa takot. Hinawakan ko ang kanyang kamay, ngunit wala akong maisagot. Paano nga ba kami makakatakas sa isang bagay na hindi namin maintindihan? Ang takot at kaba ay patuloy na bumabalot sa amin. Hindi alam kung kailan muling magpapakita si Ursula. Parang anino siya na laging nandyan, laging nagmamasid. Ang mga pangyayaring ito ay nagdulot ng matinding takot at pag-aalala sa amin. Hindi na namin alam kung paano makakatakas sa kababalaghan ni Ursula at ang bangungot na ito ay tila hindi matatapos. Parang wala nang katapusan ang aming kalbaryo at hindi namin alam kung kailan kami makakahanap ng kapayapaan. Ang kwento ni Nathaniel ay nagpapaalala sa atin na hindi lahat ng takot ay kayang takasan. Minsan ang mga kababalaghan ay sumusunod saan man tayo magpunta. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento.
Kita-kits sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo. Baka si Ursula ay nasa likod nyo na.